Hello, Cancer! Ito yung first week of September reading mo. I'm Purple Teen. Don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Paki-like and follow ang aking Facebook page, TikTok, and Instagram. Kung interesado po kayo sa personal reading, mag-send lang kayo ng private message sa aking FB page. Yung link at details na kailangan nyo, nandyan sa description. Hanapin nyo lang dito sa ibaba. Cancer, lucky day mo, Wednesday, lucky numbers mo, 27, 54, 20, 53, 38, at saka 35. Ano ba tong mga makakaharap mo? Or posibleng paparating sa iyo, Cancer, first week of September. Four of Pentacles. Mukhang mahihirapan kang i-let go itong piggy bank mo. Cancer, ayan, baka may paggagamitan ka ng pera, parang mapipilitan kang basagin tong ipon mo. Pero parang ayaw mo, hanggat maaari ayaw mong galawin yung pera yung inipon mo. Siyempre, nangihinayang ka rin, no? Pero baka may paggagamitan ka lang ng pera. Okay, for some of you, pwedeng hindi pera yung pinag-usapan. It could be anything na, ayaw nyo lang i-give up or ayaw nyo ipamigay. Ayaw nyo i-let go. Baka may ganyang senaryo. The World. Okay. Parang iba sa inyo dito, hindi pa kayo ready na magsimula ng panibagong chapter. Kung ano man itong sisimulan nyo. Kasi, meron dito, ending Kumbaga, nandun ka na sa dulo ng road. Tapos na. Na-reach mo na yung, finish line. Pero parang yung iba sa inyo, hindi pa kayo ready mag-let go. Ayan, Four of Pentacles in the World. No, andito ka na sa, nandun ka na sa pinakadulo. Pero parang, hindi mo ba rin ma-let go. Kumbaga, meron nang nagpupumilit andyan na yung ending Ending na pero parang ayaw mo pa rin tanggapin or i-let go. Nire-refuse nung iba sa inyo dito itong ending na ito. Kaya siguro parang instead na makapagsimula ka na uli ng panibago mong buhay, kung ano man yung sisimulan mo, magkakaproblema. Hindi ka makakapagsimula kasi nga, hindi ka pa ready. Yan, hindi ka pa ready iwan ito, kung ano man tong The World na ito. Pero pwede rin itong something na achievement para sa inyo. No? Para dun sa mga hindi nagre-resist ng ending, ito ay bagong simula. No? So, hudyat yan na dapat ka nang mag-focus sa ibang bagay kasi tapos na to No? Ano pang reason para mag-stay ka dyan? Nakompleto mo na yan, na-achieve mo na yan, natapos mo na yan. Siyempre, dapat mag-focus ka na doon sa panibago. No? Ano man yung dapat mong paglaanan or pag-focusan na susunod. Queen of Wands, pwedeng may fire sign energy. Aries, Leo, Sagittarius, no? So, kung wala ka namang makakadil na ganyan, ang ibig sabihin lang yan, you are on the spotlight itong first week of September. Ayan, And may enjoy mo ito na na yung attention na nare-receive mo or mare-receive mo. It seems na maraming maraming makakapansin sa'yo. Alam mo yun, literal na nasa yung spotlight, lahat ng mata nasa iyo. Papansin ka na lahat, napupuri ka ng lahat, and na-enjoy mo nga yung attention. Basta mag-e-enjoy ka dyan sa attention na Kumbaga, para kang celebrity, and dun sa'yo lahat yung mga mata, yung cameras, no? Hindi ko alam kung anong meron dito, pero parang basta enjoyin mo lang yung moment na yan habang ikaw ay famous, habang yung attention ay nasa iyo. No? Kasi parang flattering na para sa iyo.
Para sa'yo siguro hindi mo laging na-experience yung ganyan. And syempre parang enjoyin mo na lang yung moment na habang nandun pa yung magic na alam mo yun, yung na maraming humahanga sa'yo, maraming nakakapansin. Pwedeng yan na pwedeng isang person niya. Kung tao yan, pwedeng very attractive siya kasi ang daming pansinin ba? O maraming nagkakakrush sa kanya. O baka famous siya. Kung saan man yan, sa school, sa workplace. Baka good looking din kasi siya. Tsaka talagang alam mo na, may mga ganun talaga yung mga taong yung effortless, maraming nagkakagusto sa kanila kahit di naman sila papansin, no? Yung talagang lang, tamang lang, marami lang na na-charm. May kumbaga natural sa kanila yung yung charm. Kaya hindi mo sila masisi na yung famous sila. No? Meron din naman na yung literal na nagpapapansin lang. Magkaiba eh. Pero ito nafe-feel ko dito hindi siya trying hard. Talagang lang yung pansinin lang siguro talaga siya. Baka talagang inborn. Hindi pilit, no? Meron din King of Swords dito. Cancer. So, pwedeng meron ding Gemini, Libra, Aquarius energy. Okay, feel ko dito is someone na parang yung may pagka hindi ko alam kung lawyer. Parang lawyer kasing dating may hearing dito. Press con, hearing, meeting, basta someone na siya yung siya yung parang judge dito. Ano ba to? Meron bang competition? May hearing ba? Hindi ko alam. Kasi may judge Ayan Or baka naman itong person na to, kung sino man yung air sign na yan. Baka yan. Alam mo yung judgmental na person. Baka may ma-encounter kang ganyan. Ang daling, alam mo yun, ang daling manghusga. Ang daling mambintang, mag-akusa. Ayan. No, masyadong judgmental kung sino man yan. Yun yung nafe-feel ko sa kanya. Parang, alam mo yun yung hindi pa napapatunayan pero may verdict na siya agad. Alam mo yun yung na-convict ka na kagad niya pero wala pa namang kumbaga wala pang paglilitis pero para sa kanya guilty ka na agad. Yun yung sinasabi ko. Yan. Yan yung negative aspect niyang person yan. Kung sino man niya ma-encounter mo na ganyan. Baka ka na lang, i-judge ka na niya agad kahit hindi ka pa naman niya totally kilalang kilala. O, diba? Gong. An exciting event. May event ka na napupuntahan yata, At mukhang masaya itong event na pupuntahan mo. Exciting daw first week of September. Cancer. Teapot. Deep friendship with someone of the same sex. So, baka may kaibigan ka na girl din, kapareho mo. And meron din sinasabi dito na relationship with an older woman. Dealings or relationship. So, yan. Pwede naman hindi mo karelasyon. Baka may makakadeal ka lang ganyan. Older woman. Kung sino man yan, kamag-anak mo man yan, hindi. Lola, pwedeng lola. Basta mukhang senior na Ayan, older woman. O pwedeng mas matanda lang sa iyo. May sinasabi rin kasi dito na kapareho mo. Kung lalaki ka, the same, lalaki. Kung babae ka, babae. Pero may strong energy ng older woman. Merong someone behaving stupidly daw. First week of September. So, ayan, baka malaking,
Ewan ko kung anong effect sa iyo niyang person na yan, kung sino man yan, behaving stupidly. Baka magki-create ng mga problema yan para sa iyo. Kasi nga, acting ay behaving stupidly. Kumbaga parang ayaw, hindi nag-iisip, pwedeng ganun pwedeng impulsive, hindi nag-iisip, reckless sa mga actions niya, or nagpapaka-foolish lang, alam mo yun, kahit naman hindi syunga-syunga, parang ayaw magseryoso yun, parang ganun, makulit, no? Love life mo, first week. Healing from heartbreak, freedom from toxic relationship. Ay, okay. So, pwedeng iba sa inyo dito, ayaw nyo munang makipag-communicate dito sa person na to. So, gusto nyo muna, muna kayo. Pwedeng galit na galit kayo. Sobrang sama ng loob nyo, imbyar na kayo dyan. So, gusto nyo muna time and space. Magkalayo muna. Time out muna from this person. Kaya iiwasan nyo yan. At kahit na mag-try siya na yung puntahan ka, kontakin ka para makipag-usap, iiwasan mo. No? Pwedeng iba, hindi pa kayo ready harapin yung person na yan sa sobrang sama ng loob nyo, or ayaw nyo lang kasi nga, galit na galit kayo. No? Fish. O baka iba dito, mahilig kayo sa fish, no? As pet, or pwedeng yung iba dito, may pond, meron kayong negosyo, titinda kayo ng mga seafood or isda. Or pwede naman ito, ibig sabihin lang opportunity. Yun naman yun So, pwedeng yung ibig sabihin ng bawat isda na yan, pera yan, no? Swerte ito. Pwedeng siswertihin ka sa pera, or magkakaroon ka ng opportunity na kumita. First week, kumita ng malaki. Malaki kasi maraming isda Pero mag-ingat ka pagdating sa mga danger sa paligid mo. No, medyo medyo lapitin ka ng disgrasya or harm. So, mag-ingat. May binabanggit din dito about strangers. Huwag magtitiwala basta-basta sa stranger, no? Lalo na katabi yung pera, so baka may kinalaman sa pera din. So, basta mga stranger, huwag muna kayong magtiwala sa mga transaction sa pera, no? So, ayan, mag-ingat sa mga anything na pwedeng makaharm sa'yo, like matatalas, matutulis, umiwas sa sa mga biyahe, kasi lapitin ka nga ng danger or disgrasya. Okay? O, pwedeng yung iba dito, kung meron kayo may encounter na problema, kailangan maagapan ninyo. Mabilis Mabilis to. At kung may mangyayari mang disgrasya or harm, mabilis din, no? So, yan. Merong sinasabi about paano mo aagapan, dapat mabilis ka rin, no? Yun yung sinasabi. So, maganda i-avoid mo na lang. Maging maingat. At syempre, laging magdasal. Yun yung pinaka, power. Walang tatalo sa power ng prayer. Ano pa additional messages mo, Cancer? Fairy messages. Meron kang moon energy. Surrender to the natural ebb and flow of life. If you're feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. So, pwedeng yung iba, meron kayong nararamdaman emotionally, or parang kung nagkakaroon man kayo ng, fear, worrying, no? Parang sinasabi dito na, i-surrender mo. Surrender mo itong mga fears mo, kung ano itong mga nararamdaman mo right now, or itong first week of September, no? Yan.
pwedeng kailangan mong makalma ka. No, kailangan mo ng reassurance para kumalma ka o magkaroon ng peace of mind. So pwedeng maraming gumugulo sa isip mo, or may mga fear ka nga, worrying or anxiety. Okay, so sinasabi dito is surrender mo. So ibig sabihin, ipag-pray mo yan kay God. Kung may mga bumabagabag man dyan sa isip mo, sa kalooban mo, ang pinaka makakapagbigay sa iyo ng peace ay si God lang, wala nang iba. Siya lang yung may power na gumawa niyan. So, isurrender mo itong mga daladalahin mo kung may mga emotional or mga iniisip ka man sa Kanya na, or kung meron ka mang mga emotional burdens or yung mga problema na nabibigatan ka or nagkukos sa iyo ng worry. So, yun yung isurrender mo kay God. Ipagdasal mo yan. Celebration. Get ready to let your hair down and celebrate. It is time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. O baka may imbitahan ka daw. O kung ano man to, may dibu, may party, kasalan, kung ano man party ito. Or gathering. Ayan o. At mukhang mag-e-enjoy ka doon eh. Oh, time to let your hair down. So, relax, girl or dude. Kailangan mo lang mag-unwind siguro or pagbigyan mo itong imbitasyon sa iyo para makapag-enjoy ka. O, diba? Malay mo, doon sa pupuntahan mo, may mga mamimit ka dyan na magiging bagong connection mo. Okay, ito yung reading mo, first week of September, Cancer. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care. God bless.